ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, mga handok na tuntanan o welcome dali sa ito panaguban sa tuntunan naman ng Usapang Agrikultura. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga igala. Yes, mga igala do. Kamusta tang tanan diha? No? Sa ato ang palibot mga ka-agri, no? Hopefully nata sa ato ang mayong disposisyon, mayong kahimtang, no? Sa karon no nga ato ang sugaton ang kabuntagon mga ka-agri, no? So uban dira na ni kay sikay na mga higala, nangandam na sila ang mga dalunon, sila ang baunon, no? Sila mga anak. Uy, speaking of kanang mga kaluoy kanang mga sayo pa kay sa buntag no kanang mga salagyo nga lugar mga igala like Mintal, Kalinan. Yung eskwela dira sa may Matina, kaluoy pa yung sayo kay magikan eh. Sayo sila mga igala kay tungo dugay kay ang jeep mo larga basta nga ng rasa. Oh, dugay kay mo larga ang jeep ana mga igala. Kaya syempre, nabuhi good do. So mo na nga dugay kay sa mukhan may ganun. So anyways may gala may buntag po sa tong mga mag-uuma diha no nga hantod karon nagapaminaw gyapon sa ilahang mga radyo mga igala no ang uban dira na sila umahan no ang uban kani na social na sa ilahang mga garden no mga backyard garden mga igala no nga nagakuan unsa ni no nagatanom-tanom diha mga igala no so mas nindot man gud ako buntag the best do nang magkwento ka misbis daw ka mga igala kanang buntag no kanang wala pay adlaw no kay kuan dili daw mapasmo ang tanom which is true. I agree with that mga igala no di pa mapasmo ang inyong mga tanom no. So anyways, padayon gyapon ta sa tong kuan no padayon gyapon ta sa tuang pag kuan mga igala papanginabuhi no sa pangadaadlaw and hopefully no itong mga maguman as mayong kahimtang karon mga igala no. So anyways mga igala dinhita o sa una na tong hisgutanan mga igala kabay sa atong balita sa agrikultura mga igala kung nasa ginapapaspasan na karon no sa Department of Agriculture Davao Region ang paghatag o pag-renew sa Philippine Good Agriculture Practices Confilgap Certification alang sa mga durian farms ning tuiga aron mapalig-on ang posisyon sa industriya sa mga high value export market. No, durian, speaking of durian. Sumala sa DA11, 89% sa mga GAP certified farm sa rehiyon sakop sa sektor sa durian busa gihangyo ang mga mag-uuma o exporters nga magparehistro ingon man mag-renew sa ilang sertifikasyon aron mapadayon ang kalidad sa reputasyon sa prutas. Di pamayag ni Regional Executive Director Macario Gonzaga nga mahinungdanon ang PhilGAP sa kaluwasan sa pagkaon o sa pagpalig-on sa reputasyon sa Philippine Durian sa tibuok kalibutan. Samtang gihagit ni Regional Technical Director for Operations Marie Ann Constantino ang mga stakeholders nga mosunod sa mga guidelines
aron may imong mas competitive sa international market. Ipanguluhan sa nakadaiyang dibisyon sa DA11 uban ang Bureau of Plant and Industry kon BPI ang pagpadali sa mga proseso o paghatag og technical nga tabang samtang padayon nga musaka ang global demand sa durian. Well, mga igala mo ginang kulon durian gud mga igala no. Although wa pa ko kabati mga igala no kay paspas po ang gyapon negative kon mga igala no ang Consul General Office mga igala no, Office of the Consul General sa China mga igala no, nga gidala ang mga media dito. Kami ray wala gi-invite charing no, gidala ang mga media dito sa ka-exporter mga igala kung yun sa to nila pag process no kung mga durian ipang export no dito sa China mga igala no. So tako ginagkuan karon ang durian mga igala no kay of course may galon abot daghan kayo og kuan giganahan og durian no. So nato dili mga durian eaters kanimo ng durian eaters, it's because no na natin mga variety nga tamis ug swak sa panlasa sa ato ang mga kuan no, swak sa panlasa nato mga Pinoy no kay kung mo hinumduman nato may gaso ng panahon no wala pa nang abot na siguro ang puyat pero dili pa siya patok no. Pait ba yung durian ba yung may galabi nag-chani aran sili pero mo na kung ganahan no. If kanang kuan di ka may dugay na ka nga tig kakunog durian dress Davao mga igala mangita ka to mga authentic no. Ang native mga igala is tamis, dili kay pait ang tayakan. Actually kuan lang gid siya nipis na gigulod ang native gid mga igala. Pero kung kuan lami ang native nga durian mga igala compared sa uban no. So mo na karon may igala no, actually na daghan sila nahisgutan during the National Durian Industry Summit mga igala no last October ba to November. Diyan sa may Grand Mensing daghan kay sila nahisgutan dito mga katabayan sa agrikultura no kay kuan man sila dahil lahi nga mga kuan daghang mga expertise no on how to kuan no, how to dominate no or to penetrate the market mga igala, the international market. So mo na ang ginakuha na to karon mga igala no. Gina-position ginato mga igala kay Davao no, knowing ang Davao lamig ang durian sa Davao. Maski asa ka mato mga igala no. Well, masulayan man hato no. Mas lamig ang durian sa Davao mga igala. Labi nagikan sa Sirib, dara sa may Bagyo sa pamanangkuan sa Tamayong, dira lamig in durian dira mga igala. As in, ganahan may gusto durian. Well, Davao durian is still the best for me mga igala no. Walay char na mga igala no. Wa ginay char mga igala ko ang kwan about sa durian gud mga igala. Lamig kay durian mga igala no. Sana unta na magkwan na mag-send sa kog durian. Char. Bitaw mga igala ay linhita sa tuang laing hisgutan may gala kagahapon may gala no. Gisgutan nato tong kuan no, katong mga products no sa durian ay sa kaning kuan may gala kaning kaning pag beekeeping mga igala. Muna ang kuan karon uso na gid beekeeping karon mga igala no kay tungod kuan man sila mga igala no ang beekeeping karon kanang emerging gid ang beekeeping mga igala no. So anyways mga igala din hita sa to ang kuan isgutan mga igala no. Usa pa mga benefits sa beekeeping o mga bee products mga igala no. So kagahapon nato nakuan tong sa BC Honey Bee Farm mga igala nung nagipanag-iyahan ni Ma'am Maria Concepcion Fuerzas mga igala no. So i-explain kagahapon no sa batong mga products sa mga bees, yung honey, uban pa mga products no. Karon may gala atong kuan may gala usa mga opportunities may gala if we venture for kuan may gala beekeeping dinhi sa tuwa sa Davao kuan may gala. So anyways may gala dito lang nato paminaw no ang video gikan sa tuang Agriculture Training Institute mga igala Davao Region no alang sa mga benepisyo nga makuha gyud no sa beekeeping mga igala. Paminaw nato. Good morning mga ka-agri, mga ka-BC. Before akong magsimula, ipakilala ko muna sa inyo ang aking sarili. So ako po pala si John Ray G. De La Peña. I am a 4th year student in the University of Southeastern Philippines and major in entomology. Ako po ay isang staff and trainer po ng BC Honey Bee Farm. And ako po din ang Commissioner Secretary ng Tagum City Beekeepers Association.
And before tayo magsimula, ang topic ko po ngayong umaga sa inyo is Beyond Honey, Discovering the Benefits of Beekeeping and Bee Products. So, ang BC Honey Bee Farm po is mayroong dalawang site po siya. So, ang unang site po niya is located at Purok 9B, Poblacion, New Corellia, Davao del Norte. Ang mga bees po na nandito na sa site na ito is all na mga stingless po, yung sa Tetragonula na mga species po. Kaya tinatawag po ang site nito na Meliponari. And ang pangalawang site naman po or yung location po is sa Purok 28B, Timog, Madaom, Tagum City. And dito po namin kadalasan ginagawa yung mga trainings at mga pagtuturo doon sa aming mga trainees po. And ang BC Honey Bee Farm po is na-establish po siya noong October 22 and na-approve po siya sa LSA and October 30, 2024. And yung LSA certificate po niya is yung sa number COCO LSA, yung 0-2024-10-234. And yung mga commodities po nila is yung sa coconut, sa fruit trees, and yun yung sinabi ko kanina, may dalawang klase ng bubuyog ang inaalagaan namin at itinuturo sa aming mga trainees, which is the European honeybees and the stingless bees. And this is the owner of BC Honey Bee Farm, Ma'am Maria Concepcion Namang Ferzas. So, in introduction, beekeeping, also known as apiculture, is the practice of managing bee colonies for honey production, pollination services, and other valuable products. So, bees play a vital role in agriculture by ensuring crop pollination, which contribute to global food security and biodiversity. Beyond honey, bees provide a wide range of value-added products such as beeswax, royal jelly, propolis, and bee pollen that are highly beneficial for health and medicine. And today, beekeeping is not only an important livelihood activity, but also a growing opportunity worldwide, offering income, employment abroad, and valuable learning experiences. So, at the end of this presentation of mine, mga ka-agri, is you will learn the importance of beekeeping, of agriculture and livelihood and sustainability. Will be able to tackle the vital role of bees and pollination, biodiversity, and food security. We will also identify the different value-added products of bees and their benefits. And we are going to explore the local international opportunities and beekeeping for income and learning. So, una is the importance of beekeeping. So, pollination services. So, bees are the most important pollinators of crops and wild plants. And about 7 to 80% of flowering plants rely on bees for pollination. Kasi po, ang mga bubuyog po, sila po yung mostly ang nagpo-pollinate po ng ating mga tanim. And if sila po'y wala po, there is no reproduction po ng ating mga tanim. Kat there's instances po na yung flower po natin is meron po siyang bunga, however, hindi po siya move forward or magde-develop kasi hindi po siya na-pollinate. Yun yung problem doon, kaya hindi po nag-reproduce yung tanim natin even though may flower siya. Ngayon, it improves yields and quality of crops also of fruit, vegetables, nuts, and oilseeds. So, pollination services, it supports biodiversity by maintaining plant reproduction. So, gaya na sinabi ko kanina, sila po yung nagme-maintain at tumutulong sa ating mga tanim. Kasali na din po yung sa mga wild plants natin or yung sa forest area na nagpaparami ng ating mga tanim. So, yun po. So, support biodiversity by maintaining plant reproduction. So, bees are key pollinators for flowering plants by transferring pollen from one flower to another, and they enable plants to reproduce and form seeds and fruits. And without bees, many plant species would struggle to survive, leading to reduced biodiversity. A diverse plant community supports wildlife such as birds, insects, and mammals, maintaining a healthy environment. So, yun po. And livelihood and income. So, it also venture low investment and high return. And it provides supplemental income to farmers and rural development through cooperative beekeeping.
And ang next po is yung sa sustainability because ang pag-beekeeping po is eco-friendly compared to other agricultural enterprises because gumagamit po tayo nito ng free to pesticides. So kaya po eco-friendly po tayo and it can be integrated with farming system without competing for land kasi hindi mo naman po kinakailangan ng malaking area or land just to establish your beekeeping or apiary. So, mga roles ng bubuyog. Ano po ba yung mga ginagampanan na bubuyog? So, una-una, sila po yung mga pollination agents. So, sila po yung nagpapataas ng agricultural productivity natin because napaka-critical po ng kanilang role na ginagampanan in terms of crops, kagaya po ng sa coffee, fruit trees, cacao, mango, and coconut, and many other plants that rely on bee pollination. So, food security. So, they contribute on staple food supply and nutrition. So, kung wala po mga bubuyog, wala po tayong maproproduce or kukonti lamang yung produce natin sa ating mga tanim. Kasi they are the vital pollination agents natin kung saan sila po yung tumutulong upang mas mapataas po yung maaani natin or yung yield po natin. So, biodiversity and conservation. So, it enable reproduction of wild flora, maintaining forest ecosystem. Hindi lamang po dun sa ating mga cultured bees, meron po tayong mga wild bees din po. Kagaya na din po nung sa pukyutan, sa liguan, or yung Apis dorsata at yung Apis cerana. Sila po'y tumutulong din po sa pagpapaganda ng ating ecosystem at yung sa biodiversity natin na napapadami nila yung floral at na-maintain yung forest ecosystem. So, sa biodiversity conservation, merong mga primary government agency na responsable sa pagko-conserve ng ating mga biodiversity and sa ating ecosystem. Ang isa na po dito is yung sa Biodiversity Management Bureau o yung BMB, which operates as an attached agency of the Department of Environmental and Natural Resources or yung DENR. So the BMB serves as the focal agency representing the Philippines in multilateral environmental agreements related to biodiversity conservation and is tasked with the conservation and sustainable use of countries' biodiversity resources. So the next topic is the different value-added products of bees. So, una is yung honey. So, si honey po, ito po yung naproproduce ni bee or yung nakukuha ni bees na mga nectar dun sa mga bulaklak natin or sa mga tanim natin which is pinoproseso ni bee at nagiging honey. So, si honey po, ito po yung natural sweetener and energy source. Ito din po yung ginagamit sa different foods po. Kinocorporate po natin ang honey sa mga pagkain, sa mga inumin at sa medisina at pati na din sa cosmetics. Ang susunod po is yung sa beeswax. So, yung beeswax po is nagagamit po siya upang maggawa po ng candles. Ginagamit din po siya sa cosmetics, polishes, and pharmaceuticals and arts. And yung beeswax po is, meron po siyang mga beneficial benefit po is yung beeswax, it release negative ions which help neutralize pollutants and odor in the air. And beeswax also is a seals in moisture that protects against dryness. And beeswax has anti-inflammatory properties that help to soothe chapped or irritated lips. The next is propolis or yung bee glue. So ano po ba yung pinagkaiba ni beeswax at ni propolis? So si beeswax, ito po'y pinoproduce ni European honeybees or yung Apis mellifera po natin. Tapos si propolis naman po, ito po'y pinoproduce naman po ni stingless bees. So si propolis, ito po ay mayroong antibacterial at antifungal and antiviral properties. At ito po'y ginagamit din po sa medicines, cosmetics, and food supplements. So, this is one or some of our products na ginagawa po sa BC Honey Bee Farm. So, meron po tayong liniment oil bee propolis, meron tayong throat spray bee propolis, and yung pure and natural bee propolis ointment. And yung propolis ointment po is a topical remedy with a range of uses. So, primarily, due to its antimicrobial and anti-inflammatory and wound healing properties, it's commonly used to soothe skin irritation, treat minor burns and wounds, and manage conditions like eczema, rosacea, and acne. And additionally,
it can be applied to cold sores and may aid in the healing of other skin infections. And next is yung bee pollen po natin. So ito po yung nakukuha din po ng bubuyog dun sa mga pistil po ng flowers, which is mataas po siya sa protein. Kaya po tinatawag po siyang superfood. And it is used in health supplements and sport nutritions. So benefits of bee value-added products. So una is that it is natural, organic, and meron siyang mga medicinal properties. Ito'y ginagamit din po sa mga traditional and modern medicine po. And next is the economic benefit. So higher profit than selling raw honey alone. Kasi kaya nga po, kinocorporate po natin yung honey sa ibang mga produkto natin. Part po siya dun sa mga ingredients na po. Kaya po mas mataas po yung benefit po natin or yung economic demand po. So mas malaki po yung profit na nakukuha po natin kapag meron po tayong value adding ng honey po sa ating mga produkto. And it expands market reach locally and globally po. So yun po. And diverse uses. So marami na pong gumagamit ng honey in different areas po. Sometimes po ginagamit ang honey in mixtures po like sa coffee or yung sa pagkain like marination, and sa cosmetics, pharmaceuticals, and wellness industries. So opportunities ng beekeeping po. So local opportunities. So una is yung income generation. So selling honey and hive products. So, nakakatulong po siya sa mga farmers natin or yung mga ka-agri farmers po natin kung saan po matutulungan po natin sila na magbenta po ng honey, makapag-produce po sila ng honey, at matuto po sila kung paano po mag-alaga ng mga bubuyog. Agritourism is that yung mga farms po natin is pwede natin siyang i-develop or i-establish po siya upang maging tourist spot po and maaari pong mabisita ng mga tao. And lastly is yung research and education is universities and agricultural institution encourage apiculture and meliponiculture kasi meron pong ding mga students or yung mga other universities na nagbe-benchmark or ninais po na matuto din po and they wanted to learn how beekeeping works and what is bees. International opportunity. So una is employment abroad. So, skilled beekeepers are demand in countries like USA, Canada, New Zealand, Australia, and the Middle East. So, ang mga country na ito po is gusto po nila yung mga beekeepers po na mga Pinoy kasi it's very diligent po sa kanilang trabaho. And next is the large income potential. So, overseas beekeeping jobs offer a higher salaries compared to local market. So, ang beekeeper po sa labas po is mataas po ang sweldo niya and mataas po din po yung mga opportunities po na nakukuha po ng beekeeper po. And next is the skill and knowledge gain. So, exposure to modern technologies and hive management, bee breeding, pest disease control, and large-scale honey processing is that nakakatulong po din ang mga ganito po upang tayo po'y makapag-gain po ng mga kaalaman ukol sa mga bagong teknolohiya sa beekeeping po. Next is the entrepreneurial opportunity. So, startup producing cosmetic skincare and medicinal supplements from bee products. Same po sa kanina, yung video presentation is pinakita sa inyo kung paano ang paggawa ng mga products gamit ang mga different produce ni bees po. Export opportunities due to high global demand for organic honey and bee-derived products. So, community development can be promoted among women, youth, and farmer groups for livelihood diversification. And yun lang po at maraming salamat. So mo to mga igala no, explanasyon mga igala no gikan sa to Agricultural Training Institute mga igala this Davao region mga igala. So naay mga opportunities mo to diskuta na to ni aking adlaw na mga igala no. Ang mga opportunities no kung kuanta no daghang opportunity adag kung mo sulutan ng beekeeping mga igala no. So even abroad lako kay sweldo, di ba? Mo na nindot no opportunities for all mga ka-agri. Anyways, mga ka-agri, balik ito man lang sa mga importanteng pahinumdum niya itong Sibianan. Balik ito mga ka-agri, no, dili sa itong panaguban, sa itong tulumanog, usapang agrikultura, kauban ninyo Armando Feniquito mga igala.
So, anyways, mga ka-agri, no? So, mo natutunggi ko, no? Ganiha to na isigutan tong beekeeping. Actually, may gal, dako gyud og kwan gyud, dako gyud og kining kwan ang beekeeping mga gal, sa pagkuan, no, sa tong agrikultura mga gal, Well, explain ako balik. They are beneficial organisms mga igala, nga makatabang para mas manhindot ang bunga sa atong mga kwan, especially itong mga fruit bearing trees may igala, pinagi sa pag-pollinate sa mga bulak niyan, no. So nindot mo na siya may igala kung kuan na sa inyong durian basig pwede po na siya makuan mga igala, pwede po na siya pwede na siya ma-pollinate po na ilahang kuan ang maong bulak sa kuan mga higala, sa ato ang mga durian mga higala, bunga sa durian mga higala. So anyways, mga ka-agri, more taning beekeeping mga higala, kay medyo emerging siya, ginabalik-balik naton mga higala, aron nga natay matun-an gyud sa to mga tigpaminaw, nga nay hilig sa pagbuhi og mga bubuyog ug uban pa dira mga ligwan sa pabna kanang dili kung ligwan din mga higala, medyo harmful man di ini. Anyways, mga katambay, bago mo tapos ato ang panaguban karong adlaw mga higala, ato sang sayron mga higala, ang lakat sa itong panahon pinaagi sa ato ang DOST Pag-asa. So, mga ito mga higala, ang lakat sa itong panahon karong adlaw mga ka-agri. Anyways, mga ka-agri, wala tayong igong oras sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga higala. Ako'y nakauban Armando Feniquito. Alang sa usapang agrikultura, hangtod sunod na usap, daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.